Nagtataka ako kung bakit lagi binabago-bago ng mundong to lahat ng mga bagay na pinaggagawa ko. Na para bang halos lahat na lang ng gawin ko laging babaguhin ng tadhana until I found out that it's not because of what I'm doing, it's not because of who I am, it's because of the anointing that I carry. So this video guys is already episode 8 and we will give this guys a title: The Silence, The Sabotage, and The Crushing. Actually mga sis, hindi ko to guys ina-expect na ito na yung magiging topic ko guys for this episode 8. Sinasabi ko lang to guys nung episode 3 pa lamang, episode 4, and even guys nung last episode na 7, sabi ko I hope God, kung nanood kayo guys, sabi ko doon I hope God allows me to speak about what happened, kung bakit ganito na bigla yung pinagsasasabi ko sa buhay, bakit ganito na yung maging sistema. Pero hindi ko naman kasi ina-expect na episode 8 will be this topic. This is not the way I wanted it to happen. Malayong malayo sa expectation ko. But sabi pa nga, God has His own ways. Not my way, but His way. Not my will, but His will be done. So Ate Charms, ano yan? Bakit parang mabigat yan? Guys, mabigat talaga tong episode na to. Sobra. As much as possible guys, although gusto ko siyang sabihin before, pero hindi ko nga ina-expect na sa ganitong pamamaraan ko siya sasabihin. But God has been urging me to speak about it. Parang ito yung sinasabi guys na the release after a major shift that would happen. Ewan ko ba, but I feel it guys. Sabi pa nga, Lord, since ikaw naman Lord ang may kagustuhan nito, then okay Lord, I will surrender. I will not listen to my pride, but I will obey kung ano man yung gusto mong gawin ko. Sobrang bigat at hirap ng topic na to for me because this video guys is a series of pain and back-to-back sabotages guys that I experienced in my life. And this one mga sis is the answer to the questions, lalo na guys sa lahat ng mga nagme-message sa akin guys, mapa-Shopee, mapa-TikTok, and even guys sa aking mga, eto sa social media pages ko mga B, and to my personal accounts, as to why, kung ano Ate Charms, ba't di na kita nakikita nagla-livestream? Ate Charms, kailan ka magla-live? Ate Charms, kumusta? Ate Charms, ano? And ni isa, even sa mga comment section, wala ako guys pinagsasabihan or wala akong answer na binibigay mga sis. Because I was waiting for the right time. I was waiting for God's instruction. Even me, hindi ko to ina-expect guys that this will be the episode 8. Kasi although ako nga yung gumagawa ng video na to, ako nga guys yung nagsasalita nito guys, but this series of episodes mga sis, it's not coming guys from my own mind alone. It was God. Si Lord guys yung nag-urge sa akin kung what topic will I be speaking, kung ano guys yung mga testimonies na sasabihin ko. It was Him all alone. Ate Charms, bakit parang ano naman, bakit paano mo nasasabi yung mga ganyan ngayon Ate Charms? Guys, you listen, because this one guys is the revelation of everything, kung gaano guys mag-work si Lord. I am launching this video guys not from a position of success or comfort, but from a position of uncompromising honesty and obedience. I just want to speak guys in this video and wanted to say to you guys that God is bigger than my pride, and God is bigger than my pain and everything guys that I have went through in life. To be honest right now guys, habang nagsasalita ako ngayon sa inyo guys, wala akong trabaho. I don't have any work at all. Literal. Ate Charms, affiliate ka nga eh. Ano ka nga eh. Yes. Yes. But I have stopped live streaming na. Since May pa yata guys of this year. I have stopped live streaming. I even turned down guys offers. And to be honest guys, wala akong any means. Kung napapansin nyo guys, nung mga previous months, I even started pa guys doing affiliate videos. Kasi tigas yung ulo ko. Magigets nyo mamaya kung bakit ko nasasabi to, kung tatapusin nyo tong video na to. Kasi during that time that I was still uploading affiliate videos, iniisip ko kasi,
Hindi. Parang, Lord, hindi na ako magla-livestream, pero gagawa pa rin ako ng affiliate videos. Kasi syempre, saan naman ako kukuha? Saan na yung mapagkukunan ko, Lord? Paubos na yung pera ko. Gagawa pa rin ako ng affiliate videos. Until such time, God has really, guys, been telling me not to focus on these things that I wanted to do, but to focus on the things that He wants me to do. Actually, guys, wala talaga akong pera. Literal. Dami kong upcoming bills. May mga bayarin ako. May utang pa nga, guys, na babayaran. Ayan na. Pero personal ko naman yun, mga sis. Pero yung pino-point out ko lang, guys, I don't have any means. And to be honest, I've been so crushed down. Sobra. Literal. Alam mo yung tipo, guys, na nilagay ka sa posisyon na to, pero hindi mo alam kung anong gagawin mo. Kasi sa mundong to, sinanay tayo, guys, that worldly success is when you have the money. Na parang feeling mo, guys, if you have the money, you can do everything. Pero dito ko napatunayan, guys, that it doesn't mean that you have everything. Na lahat ng worldly success na nakikita mo sa paligid mo is ibig sabihin that God blessed them more than you. Sa mundo kasi natin na to, ang definition natin, guys, that God is with someone is when nakikita natin na, oh my gosh, ang successful niya talaga. But not every successful person, mga sis. Alam niyo yan, mga B. Not every successful person, guys. Lahat ng mga tinatamasa nila, guys, doesn't comes from God. Alam niyo yan. So, ano ba yung pinupoint out mo dito, Ate Charms? Kung nasubaybayan niyo, guys, yung video ko, kasi sabi ko nga sa inyo, pag episode, magigets nyo to, guys, lalo na kung nag-start pa lang kayo sa episode 8 na to, pwede naman kayo manood, guys, ever since episode 1. From being a finance manager, guys, in a corporate world, I transitioned, guys, into social media. Then became a live streamer. And then now, guys, God stopped everything. I am now fully stepping, guys, into the very purpose of my existence. Into the mission that God has called me to do. Sa dami ng pinagdaanan ko, guys, especially when it comes to my experiences, guys, when it comes to money, when it comes to my career, especially dati, guys, nung nagtatrabaho pa ako, I graduated accountancy and I work, guys, in a corporate world from a construction firm and then transition, guys, to a corporate world, guys, as finance manager. Na-share ko to, guys, nung episode 1 pa lamang siguro. Then how I transitioned, guys, to social media. Doon ko talaga napansin. Akala ko kasi dati like parang nagkakataon lang ba to? Pero nung tumatagal talaga at kung bakit nandito na tayo ngayon sa sandaling to, di ba mention ko sa inyo, guys, about the mission? Nasabi ko, bakit ganun? Halos lahat na lang ng gawin ko sa buhay. Halos lahat na lang ng gawin ko sa buhay, binabago-bago ng mundong to. Like, ano bang problema? Like, ano ba? Anong meron? Bakit treat nyo ko? Parang ganun na mga feeling, mga sis. O bakit nasasabi mo yan, Ate Charms? From corporate world, 2016 to 2018. Pero 2017 pa lamang, nagbukas na ako ng YouTube channel. Ayan na, that was 2017, guys. Mid of 2017. So, during that time, YouTube, guys, nagre-required lang sila ng 100 subscribers, 4,000 watch hours. So, di ba 100 subscribers? Pero during that time, sobrang hirap maka 100 subscribers. Literal. Like, kung iisipin mo, parang 100 subscribers, aba, saan naman ako magpapaano nito? Ako during that time, guys, wala ako ni isa, guys, kahit kamag-anak. Kahit ngayong nanay ko, guys, hindi alam na nag-YouTube ako, mga sis, habang nandun ako sa Manila. Kasi nakakahiya. Alam mo yung tipo, guys, na parang, oh my gosh, uy, nakakahiya magpa-subscribe. So, ako, guys, during that time, nag-strive ako na gumawa ng video, may manood man or wala. Bahala na. During pa those times, guys, naalala nyo nung lagi kong sinasabi, lalo na, guys, when it comes to, manood kayo, episode 1, episode 2, and episode 6. Alam yung tipo, guys, na I'm so confident
Kasi alam ko na kahit anong mangyari, God will always be there to rescue me. Sa dami ba naman ng ginawa ni Lord sa buhay ko, alam mo parang sinasabi mo pa lang mangyayari na agad, magmamanifest na agad siya guys, ibibigay na siya sa iyo ni Lord nang kahit hindi mo pa hinihingi. Parang ganun talaga guys yung parang connection, like parang oh my gosh Lord, thank you so much. But aside dyan sa mga provision ni Lord na yan, may napapansin ako. Nasabi ko, bakit ganun? Yung mga ginagawa ko, alam niyo parang hindi mo pa nga siya todo-todo na bibigay. Like hindi mo pa siya nga todo guys na papakinabangan. Iibahin na naman siya guys ng sistema. Imagine mo YouTube. Sa tagal-tagal ng YouTube, 2017 ako nag-start ng YouTube mga sis. By the end of 2017, na-monetize pala yung account guys kasi may nag-viral. Maraming views, naka 4,000 watch hours agad ako. Tas at the span of ilang months during the 2017, naka 100 subscribers ako, di monetize na. So sabi ko, grabe, ang sarap sa feeling. During that time, nakikita mo may ads yung may ads yung YouTube mo. So parang sabi ko, grabe, amazing. Talagang naano ako nun guys, nasipagan pa nga ako paggawa ng video. Kung kailan nag-e-enjoy ka, imagine mo guys parang mga July 2017 yata ako nag-start ng YouTube. 2018 ako guys naging active. Kaso 2017 na nag-upload ako. Nung na-monetize na ako, pagpatak ng December 20... Aba, Mari. Ate Charms, anong meron? Naglabas ng announcement ang YouTube. Starting January of 2018, from 100 subscribers, gagawin ng 1,000 subscribers in order to be monetized. And still 4,000 watch hours. Anyone na hindi makaka 1,000 subscribers and currently monetized, their payments and their ads will be on hold. Sobrang hirap na hirap ako maka 100 subscribers. Tapos parang alam mo yung parang 1 month pa lang nung na-monetize ka. 1 month pa lang, congratulations monetize. Pagpatak ng December, nag-announce yung YouTube na 1,000 subscribers na daw. So during that time, naisip ko, hala, kung hindi ba naman ako na-monetize, hindi gagawing 1,000 subscribers ng YouTube na to sa tagal-tagal ng YouTube na to nag-exist. Kung kailan ba na-monetize ako sa kaginawang 1,000 subscribers? Pero during that time guys, inisip ko, nagkataon lang siguro to. Parang nagkataon lang to kasi baka ganun talaga, nag-change system, mga policies and mga mechanics. Pero sobrang hirap ako dahil 100 pa nga lang sobrang hirap na maka 100 subscribers during that time guys. 1,000 pa kaya sana ko maghahanap ng another 900 subscribers. Hoy! Alam niyo yun? So ang nangyari dun guys, inabutan ako January, na-hold yung monetization ko. I was so frustrated during that time. Pero hindi ako tumigil. Alam mo yun mga sis, patuloy pa rin ako nag-upload. 1,000 subscribers, kaya yan. 4 months. Binuo ko yung 4 months na yun mga sis. Salamat sa Diyos, thank you Lord. Na nakabuo ako guys ng up to 1,000 subscribers or more during that time. 4 months. After 4 months, nabalik yung monetization ko. Ayan na mga sis. So nung nag-resign na nga ako December 2018, alam nyo din to, kung nakapanood talaga kayo guys lahat ng episodes ko, magigets nyo lahat ng mga nangyayari mga sis, kagagawan ni Lord. Ate Charles, ano na naman? Pagpatak ng December 2018, nag-resign na ako, di ba? 2019, wala akong ibang means of income. Kasi wala talaga stable income guys, but the source from YouTube alone. Alam mo yun? And yung kay mama, ayan na kasi diba si Mother Earth is pensioner. O parang okay lang kahit walang trabaho si Mother Earth. Walang nagpapadala kasi nga since my father is skilled in action, sundalo kasi yung tatay ko, my mom is a pensioner. So si Mother Earth talaga yung bububuhay sa akin. So yung salary ko guys sa YouTube,
Parang naging allowance na lang. Parang ganun. Kasi hindi naman guys, every month, sumusweldo sa YouTube. Nakadepende pa rin sa performance mo at sa mga magva-viral na videos mo. So during those times, like mga, ano tawag dito guys, 2019 wala akong trabaho. 2020 wala pa rin akong trabaho. Kasi diba 2021 na ako napunta ng Shopee. 2020, wow, I discovered Kumu. Kumu naman. It's also guys a live streaming app. Pero doon, hindi yun guys yung parang nagbebenta ka. Doon, parang nag-ano ka lang, hi, hello, may nagbibigay sa'yo ng gifts. So, wow, parang naano ako nun guys. Parang, alam mo yun, sabi ko, wow, uy, kakaiba to. Wala, naano ako nun guys, naaaliw kasi may mga nagbibigay ng gifts. Until such time guys, meron isang nilalang, The Fallen, yung username. Na grabe. Habang nagla-live ako, imagine na wala akong trabaho. Nagla-live lang ako. Nagbigay ng gifts. Eh hindi ko naman alam guys kung mga magkano yung mga equivalent nun. Nagugulat ako yung mga tao parang parang wow, grabe. Ang laki, ang mga ganon. Ang laki nga pala talaga. Ayan ang mga sis kasi alam yung parang isang gabi, parang isang gabi lang nag-live ka tapos parang 1 hour lang, 2 hours nag-live ka guys. May nagda-drop ng gifts nga. Yan si The Fallen. Ang sabi pa niya sa akin, sabi pa nga nung The Fallen, "Hay nako Charms, kung alam mo lang kung ano yung nagagawa mo sa amin." Sabi ko nga, kaya ba yung nagagawa ko sa inyo? Parang, wala naman akong ginagawang parang wala ba akong ginagawa guys na parang ma-amaze kayo para bigyan ako ng gifts. Pero nabigay siya ng gifts talaga guys, tas yung the rest nagbibigay din ng gifts. So every night, nagbibigay, pag pumapasok siya sa live ko, bibigay siya ng gifts. Until such time guys, isang gabi lang, bigay siya guys worth 4,000, umabot yung gifts ko guys, worth, convertible into 4,000 pesos. The next day guys, the next night, nagbigay na naman siya guys ng gift. It was convertible into 4,000 pesos again. Eh di, alam mo yung 2 nights lang guys, 8,000, agad, 8,000 pesos agad. So, alam mo yung parang, hala, grabe. Nakakaloka. Hala, totoo nga talaga pala tong Kumu. Yun talaga yung ako, during that time, guys. Hala, grabe. Hala, totoo. Ang ginawa ko, guys, vlinag ko siya, nag-viral sa YouTube. Eh, syempre, guys, di ba? In-upload ko siya, marami guys ang nanood. Eh di, syempre, guys, the more na maraming nanonood dun, guys, sa YouTube, nag-earn ka din ng dollars. Tapos at the same time, eto makinig kayo. Kung si YouTube guys, binago niya from 100 subscribers to 1,000 subscribers, eto naman yung Kumu. Wow, bakit Ate Charles, ano meron? Sa Kumu kasi guys, may coins. Yung coins ba, di ba? Etong coins na to, in every people, ito shinare ko yung code ko. Sabi ko, in every magsa-sign up using my code, you will get 500 coins. You will get 500 coins. One person na magsa-sign up lang, 500 coins. Eh yung coins na yun guys, convertible din pala into cash. Alam mo yun? Convertible siya into cash. So ang nangyari, since nag-viral yung video ko guys, nung Kumu na yun sa YouTube, ang daming nagsa-sign up. So every time nag-o-open ako ng Kumu app, nakikita ko ang daming nagsa-sign up. Imagine ka lang guys, isang tao 500 coins. 500 coins. Until such time guys, yung coins pag nabuo mo yan, nakalimutan ko lang kung magkano yung equivalent niya. Until such time guys na nakabuo ng, sobrang dami kong coins na naging equivalent na siya into 8,000 pesos. 8,000 pesos. O ano naman ang nangyari, Ate Charms? Eto na. The moment na nag-withdraw ako, hindi siya via gift it's via sign up guys. O bakit Ate Charms? Withdraw ko na yung another 8,000. Yung 8,000 pesos kasi yung kanina, yung sa gifts guys na pinamimigay ni The Fallen. Ayan na, kung sino yung si The Fallen, no? Sino kaya yun, no? Ito naman guys na 8,000 na na-accumulate ko, 8,000 pesos, a total of the equivalent coins from the one sign up, 500 coins. Withdraw ko. In-exchange ko siya guys.
Ever since that day na nakapag-withdraw ako ng 8,000 pesos from the sign up, after 3 days, mga ate, o ate Charms, anong nangyari? 3 days or 1 week ba yun? Basta guys, ewan ko na lang talaga o bakit ate Charms, nag-announce ang Kumu. Ano na naman na announcement? Starting from this day, nag-ano sila guys every sign up will just be equivalent to 100 coins. Boom. Alam mo yung feeling guys na, imagine ka lang before 1 sign up is equals to 500 coins. Then ni-reduce nila. 1 sign up is equivalent to 100 coins. Di sabi ko, hala grabe. Sabi ko kay mama, kung kailan nakapag-withdraw ako ng 8,000 pesos, binago nila, ginawa na lang nilang 100 coins per sign up. Di ibig sabihin kailangan pa ng 5 tao para maka 500 coins ako. Hala, ang tagal nun. Ang bagal nun. Hindi ko pa rin siya pinansin. Alam mo yung, nagkataon lang to. Ganun siguro talaga. Pero guys, parang, alam mo yung parang slowly na parang, bakit parang nananadya tong ano na to? Pero, wala lang, parang brush off, deadma. Ayan parang nagkataon lang talaga siguro. Hindi ko siya binibigyan ng meaning. And then eto na. Ate Charms, ayan, hindi na ako nag-Kumu guys. Hindi na ako nag-Kumu kasi kinuha na ako ni Shopee 2021. Guys, manood talaga kayo guys nung episode 1. Nung 2021, nagtry nga ako mag-apply ng trabaho. Nakwento ko na yan, panoorin nyo na lang guys sa episode 1. Tapos hindi na naman natuloy. Until such time guys, during April, kinontak ako guys ni Shopee. Ayan kinukuha nila ako guys kasi na-discover nga nila guys yung video ko sa YouTube. Imaginein mo na lang kung hindi ako nag-YouTube, while nagtatrabaho ako guys as a finance manager sa corporate world, ayan hindi ako mapupunta ng Shopee. Kasi nga, doon nila ako na-discover. And YouTube guys, opened all opportunities. Meron talaga guys, pattern lahat. Sinasabi ko sa inyo. Ayan So ano na ate Charms? That's when guys, I started being a Shopee idol. May 2021. Ayan naging on board. Until such time, nung 2022, kinot na nila. Kasi hindi na daw carry verbs. So kinot nila lahat ng Shopee idols. But then nag-announce sila guys na starting July of 2022, yung affiliate guys, tapos Shopee Idol magko-collide. Naging uso na guys yung tinatawag na affiliate live streaming. Nag-start siya July of 2022. Ako naman guys, wala naman akong hindi ko man alam guys yung yung tanging natutunan ko lamang naman guys is mag live stream. Although meron din guys yung mga yung pagkakalam ko lang, yung affiliate links, pag mag-share ka ng link, kikita ka. Yun yung alam ko. Pero hindi ko mind guys yung pag mag-live ka, parang na siya, affiliate live streaming na wala talaga ako guys any idea about it. Kasi ang nakasanayan namin, pag Shopee Idol ka, pag may bumibili lang guys ng pag may bumili lang ng orange basket mo, meron siyang equivalent lang guys na commission, which is set by Shopee. Yun guys yung nakasanayan ko. So nung nag-announce sila guys ng magiging affiliate live streaming na daw guys yung live stream ng Shopee starting July 2022, hindi ako nag-mind. So, di ba sa isip ko parang wala nang live stream, kinat na ng Shopee, wala nang Shopee Idol. Hindi na din ako nag-live guys. Pero napapansin ko si Kuya Edmar during that time, siya talaga guys, nag-live siya. Mula nung nag-announce yung Shopee guys nung sa July 2022 na yun, nag-live talaga. Nagtataka nga ako noon, wow, nagla-live si Kuya Edmar no? Parang ang sipag ni Kuya Edmar, nagla-live siya. Wala lang ako guys, wala lang akong wala akong kabalak-balak ba mag-live. Nung August, kung kailan matatapos na guys yung week ng August, kung kailan matatapos na yung week ng August, nag-start ako mag-live. Sabi ko mag-live nga lang ako ba? Kasi meron man ako dito bang meron ako ditong mga items, might as well i-live ko na lang.
Hala, doon ko napansin ha. Imagine ka lang guys, doon ko napansin. Sabi ko, hala, ang laki ng commission. Ang laki ng commission. Bawat cellphone nun guys, pag makabenta ka ng cellphone, ang equivalent na commission, 120 pesos. Bawat cellphone na may mabebenta ka, 120 pesos guys, yung equivalent na commission. Sabi ko, hala, maraming bumibili ng cellphone, di ba? Kumusta naman? Sabi ko, hala, oh my gosh, ang sabi ko pa, hala, ganito pala, bakit ngayon ko lang to na-discover? Yun talaga, alam mo yung parang, wait lang, hinanap ko yung announcement, hala, July, hala, sayang yung July 1. Sabi ko, hala, kaya palang, dami palang ano, hala, grabe, bakit ngayon lang? Kung kailan din natapos yung August, saka pa ako guys, nag-focus mag-affiliate live streaming. Sabi ko, hala, grabe. Hala, bakit ba pinalampas ko yung pagkakataon na? Pagpatak ng September, magfo-focus ako, hindi ako mag-a-absent. Magla-livestream ako araw-araw. Day, ginawa ko talaga yun, Day. Nag-livestream ako, Day, from September 1 hanggang katapusan ng September, mga sis. Day, malaki pala talaga ang commission, Day. Sabi ko, oh my gosh, tiba-tiba pala dito. Imagine ka lang, cellphone 120. Yung cup pala, hindi lang yung cellphone ha. The rest of the items, guys, kung gaano kalaki yung mga items, lahat 120. 120 cup. Maximum commission. Sabi ko, hala, grabe, amazing. Focus ako. Alam niyo anong nangyari, be? Nag-announce ang Shopee. Eto na naman. Sabi, teachers, ano na naman? Ang announce, labas sila announcement, guys. Di ko talaga ito makakalimutan kasi dala-dala ko talaga tong mga pains and struggles ko dito. Pagpatak, starting October 1 of 2022, the commission cap per item will be reduced from 120 pesos, it will be down to 40 pesos na lang. Day, alam mo yung naisip ko kaagad? Hala, grabe, ang laki ng cut Kahit anong items daw, maximum commission guys. For example, kung dati yung cellphone makabenta ka 120 pesos, 40 pesos na lang. Imaginein mo, kailangan mo muna makabenta ng 3 cellphone para maka 120 ka? What the heck? Nakasabi talaga ako. Sabi ko, mama, nananadya na to. Nananadya na talaga to. Yun talaga yung nasabi ko na parang, anong problema ng mundong to? Nananadya ka ba? Parang, hindi si Lord yung, alam mo yung circumstances, parang, sino ba yung, sabi ko talaga, bakit nagiging ganito? Anong problema nyo sa akin? May nakamonitor ba sa paligid ko na parang allergic, maging masaya ako? Ganon talaga guys yung naisip ko. Noon pa to sa YouTube, naka 100 subscribers ako. Kung kailan na-monetize ako, saka sila magre-release ng announcement na from 100 subscriber gagawin daw 1,000 subscribers. Kaya na-hold yung aking monetization. Tapos nung sa Kumu, kung kailan nakapag-withdraw ako ng 8,000 pesos, one sign up is equivalent to 500 coins. Ginawa na lang nilang one sign up to 100 coins. Tapos ngayon, kung kailan nag-focus ako ng buong September para mag-live sa affiliate live streaming na to, mag-a-announce sila ng October 1, starting October 1, from 120 pesos gagawin na lang 40 pesos. Anong trip nyo? Kung isang beses lang nangyari, para maiintindihan mo pa Pero yung halos sunod-sunod na, hindi na nakakatuwa to, Alam mo yung binabago-bago ng sistema ng mundong to, lahat ng bagay na pinaggagawa ko sa buhay. Alam mo yung tipo guys, na kung hindi siguro ako nag-focus mag-live, kasi si Kuya Edmar guys, July pa lang nagla-live na siya. Imaginein mo lang July pa lang binag-live siya. Di sana diba August pa lang binago na agad from 120 gagawin 40. Kung kailan sinabi ko magfo-focus ako pag live, September, focus talaga ako. Kakaririn ko to. Tapos October 1 mag-a-announce sila from 120 gagawin na lang 40. Anong kalukuhan to? Alam mo yung parang alam mo yung guys na yung mga management na to, like YouTube, or di naman kaya guys yung Kumu, or di naman kaya guys even Shopee guys, alam mo yung wala naman silang kinalaman sa akin, ni hindi nga nila siguro alam na nag-i-exist ako guys during that time.
But it is the system itself na parang allergic sa akin. Alam mo yun guys, yun pala, may meaning. Alam mo yun mga ti, parang pinagsasasapian guys ng kung anong klaseng darkness or dark force. May meaning. Malalaman nyo yan mamaya. So if you have watched episode 1, 2, and 6, magigets nyo tong mga pinagsasabi ko right now. During guys, July of 2023, dyan talagang mismo nagbago yung buhay ko guys, kasi grabe yung ginawang provision ni Lord via Shopee. Alam mo yung tipo guys na parang oh my gosh, talaga, grabe talaga. Ayan na mga sis, grabing grabe. Solid, paldong paldo. July 2023. Hanggang na lang guys, alam mo yun, back to back. Pero hindi ano guys hindi siya naging easy. Yung mga napanood nyo guys, especially guys episode 1, episode 2, and episode 6, yung mga napanood nyo lang during that time was the provision of God. Yung mga grabeng mga pinaggagawa ni Lord sa buhay ko, but you didn't know the pain that I've been through behind that. O bakit Ate Charles, ano meron? Etong si Shopee during that time, during that period mga sis, nagpaano to siya, nagpa-release siya, especially guys nung 2024, nagpa-release siya guys ng what do you call this, rules, na bawal yung replay, bawal yung dead, bawal guys yung dead, yung hindi ka magdadadaldal, dead air. Basta ang dami niyang bawal. For short, pag mag-replay ka guys, it's already guys considered as cheating. It's considered guys as, alam mo yun, panglalamang or panlilin lang. Kasi bakit nga naman magre-replay ka dyan samantala yung mga kasamahan mo, kapwa mo affiliates, kapwa mo live streamer is real time nagla-live. Alam mo yun? So yung nainisan ko during that time guys is panay terminate yung Shopee account ko. Alam mo parang, ay, feel mo mag-live, ay, nawala, ay, hala nawala. Shopee terminated, violation, replay. Ako naman guys, parang naano talaga ako, nagpapanting. Parang, parang, punta ako sa manager. Chat ako, ma'am, bakit ganito? Sir, bakit ganito? Dalawa yung manager ko guys. Pinagchat ko sila. Sir, palagi pong natatag ng replay yung aking account. Never po akong nag-replay. Lahat po ng ginagawa ko real time. And never din ako na dead air. Alam mo yun, parang sa daldal ko nito guys, ayan na mga sis, kung sino man may mga nanonood dito guys sa live stream ko, ayan na mga sis, alam nyo yan, never ako na dead air. Pero yung palagi akong matatag as replay, nainis talaga ako during that time guys. Naalala ko pa nun, naiiyak ako sa sobrang inis. Ang sabi ko pa nun, during that time guys, talagang grabe. Yung anger issue ko, sobrang lala. Pati the way I talk, especially when alam mo yun, when I speak of bad words, grabe, mabuti na nga lang ngayon, parang natanggal na siya sa sistema ko. Pero during that time guys, grabe, makapagmura ko, ang lutong. Pero syempre hindi sa manager ko guys. Dito lang, pag na-end yung aking yung live ko, parang talaga grabe, nagpapanting yung ko guys. Tapos hindi ko mawari. Hindi ko mawari kung bakit, kung sino pa yung mga replay, sila pa yung hindi na-terminate. Sabi ko, sobrang unfair. Sobrang unfair talaga. Sabi ko, bakit ganun? Sir, ano to? Dami na lang reason. Kasi daw, hindi yung peak, parang ganun. Sabi ko, sir, ma'am, yung live stream ko, yung live stream history ko, ang pangit na ng history. Pag makikita yan or machi-check yan, nakalagay dyan replay. Violations na hindi ko naman kinumit at never kong ginawa. Sabi ko, kung pwede palinis naman yan at hindi ko po, never talaga ako nag-replay. Alam nyo yan, alam ni Lord yan. Sabi ko sa kanila, daw, gagawa ng paraan, ganyan. So naging naman, medyo naging okay na. Wala na yung medyo tag as replay or what.
Now, 2024. O Ate Charms, dito na guys, lumabas yung mga sabotage. O Ate Charms, meron? Hindi ko pangangalanan guys, yung mga taong to. Kilala na din nila guys kung sino-sino sila, pero I just want to say guys that I don't have any hatred feelings against them anymore. This is just guys, the story na lang, pero wala na guys yung hatred. Okay, Duki? Pero during that time, during that time talaga guys, grabe yung ginagawa nila. O Ate Chance, meron? These people who acted like as if kaibigan mo, kunwari, nag-act kasi sila parang papasok sa live mo, kunwari hi Ate Charms, parang mga ganun guys. Pero yung ginagawa nila, lahat guys ng item sa orange basket ko, kinopya nila. Alam mo yun mga sis? O Ate Charles, naman ngayon? Oo nga, wala naman, di bali na lang kokopyahin mo lahat. Kopyahin nila lahat guys. But what triggers me is yung sistema guys nung Shopee. O bakit Ate Charms, kung sino kasi guys patagalan mag-live, kung sino yung matagal mag-live, may lumalabas guys yung parang yung display sa gilid, siya yung nafi-feature sa live. O naman ngayon Ate Charms, minsan lang ako mag-live, gabi lang. Ayan na mga sis, gustuhin ko man mag 24 hours live guys, hindi ko kaya kasi mag-isa lang ako. And I will never do something guys such as replay para lang magkapera. No, hindi ko ipagpapalit yung integrity ko guys just for the sake of money. So napansin ko, lahat sila, ang dami nila pinaghati-hatian lahat ng nasa yellow basket ko. Kilala nila yan kung sino-sino sila Tas eto pa, yan sila guys, they are family. Nagla-livestream sila 24 hours. Ano ba naman ang laban ko sa mga 24 hours? Gabi lang ako nagla-live. Sila guys 24 hours, salit-salitan mga sis. Pinagkukuha nila lahat guys ng items ko sa yellow basket. Alam niyo yung masaklap, wala silang item. Kinuha lang nila. Ang mas masaklap pa, kinopya pa nila yung script ko. Okay sana kung kinopya mo lang items, pero the way I talk and describe the items, kinopya din. Kumbaga for short guys, lahat the way I speak about the items, the way I describe the items guys, kopya lahat. So sabi ko, hala, anong klaseng mga tao to? Parang guys, I was shocked. Shocked talaga ako. Like parang, hala, may mga nag-i-exist palang mga ganitong tao. Alam niyo pa guys kung ano yung ginagawa ko? Hamak na rin lang kinuha niyo yung item na yan sa shop na yan. Ako na yung mag-a-adjust. Since item ko to, wala pa sila, item ko na yan. Mga panties, mga kung ano pa, bango. Hindi pa sila guys nag-i-exist sa Shopee guys. Hindi pa sila nagla-live. Items ko na yan. Meron na ako dyan guys naka-built-in. Memorize ko na kung anong mga klaseng items yan. Pero alam niyo kung anong masaklap? Sige, ako na mag-a-adjust. I-change ko yung shop ko. Kasi kinuha na nila lahat. I-change ko yung shop ko sa another shop. Kasi at least ito kinuha mo. Yung shop na to, wala pang nagla-live, ako na yung magla-live. Dito ko kukunin. Para every time papasok yung aking mga guys, dito kunin nyo, bili kayo nito, ganyan-ganyan. Ano pa yung mas masaklap? Papasok na naman sila sa live ko. O Ate Charles, anong gagawin? Papasok sila, titingin na naman sila. Kung ano yung pinalit kong shop, yun na naman ang kukunin nila. So for short guys, ang sisiba, alam mo yun, ewan ko kung anong klaseng tao sila, pero that's what they are. They will do everything for money. Ayan na mga sis. So, naisip ko, grabe tong mga taong to. Anong klaseng mga nila lang to? Ang mas masaklap pa, wala silang item. They will copy your script, the way you describe the items, pero wala silang items. Sasabihin pa, guys, parating na yung items ha? Parating pa lang yung items guys. Wala pa akong ma-flex guys. Malamang, parating pa lang. Syempre, kinopya nyo sa akin eh. Pero, okay lang.
okay lang. If that's the way you work, kung ganyan kayo magtrabaho, go. Go lang, wala akong magagawa, ganyan yung pagkataon nyo eh. Pero alam mo yung tipo guys na talagang naiimbir ako? Yung Shopee mismo. Why Ate Charms? During that time I know I have no hard feelings guys. I don't have any hard feelings guys toward Shopee. Ayan na, anymore. Ayan na, ano lang to guys? Story. Ayan na mga sis. This is just backstory. Kasi, alam nyo, hindi kasi magkakaganyan-ganyan na parang nakawan ng items if their system was polished. Alam mo yung parang pulido, walang ano guys, kasi wala namang makakapag-take advantage kung walang nagpapa-take advantage. Diba? Kung wala sanang ganon na mga kung sino yung lalabas dito, walang ano, di sana walang nakawan ng items. Walang isahan, walang kung ano mga sis. Hindi din guys magkakaroon ng hurt feelings or hard feelings guys yung bawat isa. Di sana guys, ano lang, ano yun, alam mo yun? Kagaya ba ng TikTok? Walang pakialamay guys, parang walang pakialaman kung sino man yung magla-live. Si Shopee parang gusto niya magsabong-sabong lahat ng affiliates niya. So sabi ko, eto pa. Nagsimula na naman guys, na parang lagi akong natiterminate. Hindi ko mawari kung bakit laging natiterminate yung live ko. Pero lagi kong malikikita, replay na naman. Replay na naman mga sis. I even guys, nagtry ako, sabi ko, what if kaya magano ako? Kasi ang hirap na ang hirap na makapag-live na parang gabi ka lang magla-live. Kinuha ko pa nun guys si Maricon. Naka-OBS ako. Kinuha ko si Maricon para salitan kami. Terminate yung live ko. Ginawa na naman, replay. Never nga ako nag-replay. Eto pa. Alam niyo kung ano masaklap? Ate Charms, ano? Inilapit ko. Sabi ko, Ma'am, palagi po akong tinatagas replay. Laging tiniterminate yung live ko. Pwede po bang gawan nyo ng paraan? Kasi grabe po. Tapos grabe na nga po yung sistema. Sabi ko sa kanila, yung mga ano nyo pa, yung mga little boxes nyo pa, yung mga ganun, nakawan po ng items. Yung iba parang wala nga namang pinapag-flex. Ano agad sila, parang ganyan-ganyan. Dami kong ano. Tapos itatag pa po ako as replay. Parang naano talaga ako, sabi ko, Ma'am, gawan nyo naman po ng paraan. Puro naman sila pangako guys. Parang hindi naman puro sila pangako pero hindi naman nila guys ginagawa ng paraan. So, ayun na. Ako naman, never say surrender. Go pa rin. Pero during that time, alam nyo ba kung ano Ate Charms? Even if I was being sabotaged guys by the system over and over again, paulit-ulit, never talaga ako guys nag-surrender. Pero during that time, that's the time that God has been intervening. In what way, Ate Charms? He has been sending message. Sabi ko, ba't palag ko itong nakikita out of the blue? Let it go. Let go. Let go. Meron pang another message. If God is telling you to let go, let it go. Let go of something that never gives you value anymore. Let go of something that no longer serves you. Ang dami, iba't iba. Tapos ko, bakit palagi ito yung nakikita ko? Ano to? Parang sinasabi na ba ni Lord na i-let go ko yung Shopee? Ayoko! Oh my gosh, ayoko! 2021 pa lang, nasa Shopee na ako. Ayoko to i-let go. Ayoko talaga, be. Ayan ha, mga sis. Never ko to i-let go. Hanggang lagi na lang ako guys, lagi na lang talaga, lagi na lang. Parang feeling ko nga may nagre-report na talaga may nagre-report, panay report guys, nung live stream ko. Ramdam ko parang feeling ko parang sinasadya na to. Kasi kung yung iba, alam niyo parang, kung yung iba, nakakapag-replay nga sila nang hindi sila tiniterminate, bakit yung akin? So it just means may panay report. May panay report at kung sino-sino man yun, God bless you all guys. Okay, Duki? So sabi ko, may panay report talaga siguro. Kaya pansin na pansin ng system tong aking live stream account. Di nga panay sabi si Lord, let it go. Ayoko talaga. Paano ako guys? Ayoko, never si surrender.
Not until one day. That was June 30. Kasi guys, nagpe-payday sale pa ako. Na-shock na lang ako guys, sobrang dami nun nang bumibili. Na-shock na lang ako, bigla na lang, boom. Hala, violation. Alam niyo kung ano yung violation guys? Hindi lang basta terminate. Removal of live stream account. B. Para na talaga akong, alam mo yung tipo guys na parang nagdilib na talaga yung paningin ko. Na halos nag-breakdown ako. Tapos grabe yung aking, alam yung tipo guys na parang grabe yung galit ko talaga mga sis na sabi ko, during that time guys, grabe yung mura ko be. Anong problema talaga, anong problema ng mga ano na to? As in grabe guys yung mga ano ko during that time guys, yung mga words ko. Grabe tong mga ano na to sa pinaggagawa sa buhay ko, sabi ko. Tas si mama nun panay saway sa akin. Saway pa ni mama sa akin nun. Huwag kang magsalita ng ganyan, Charmaine. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kasi during that time, napansin ko na my words has weight. What do you mean, Ate Charms? Diba? Kung nanonood nga kasi kayo guys, lahat ng episodes, malalaman nyo yun. Sabi ni mama, Charmaine, hindi ibig sabihin na meron kang ganyan na ability is you have to use it against people. Sabi pa nun ni mama. Sasabi ko nun kay mama, talagang parang nanlisik yung mata ko during that time. Sabi ko kay mama, bakit? Sabi ko kay mama, bakit? Tong mga taong lang ba to? Yung may karapatan, manggago? Sabi ko kay mama, nakikita ninyo kung gaano kasalbahe tong mga taong to. Sabi ko kay mama, ako, na wala akong ginawa na maos na ako't lahat ng ginagawa ko, dinededicate ko ng with full honesty and integrity, tapos gaganituhin ako. Pinapalagpas ko na nga, pero grabe ang kukupal ng mga taong to. Tas ngayon, pag ako ang magsalita, ako na naman yung mali, kasalanan ko pa. Ganon talaga yung ano ko guys, parang nagaano talaga ako. Tas umiyak ako nun, tas sabi ko nun, tapos hinahayaan lang ng langit na tarantaduhin ako ng mga taong to, tinatarantado ako ng mundong to. Yun talaga yung sabi ko guys, sumiyak ako. Like, I was so stressed during that moment. I was so down. Imagine, tatanggalin yung live stream button mo, ti. Sabi ko, nag-ano ako, ma'am, tinanggal yung live stream. Ang sabi pa nila sa akin na, upon checking, kaya pala tinanggal yung live stream button mo kasi nakita namin sa history, ang dami palang violations mo, puro live stream replay. Alam niyo parang, what the heck? Di ba matagal nang sinabi ko sa inyo na ma'am, kung pwede lang, tigilan niyo po yung parang kung sino man po yung naka-assign dyan sa inyong mga pick na yan, person in charge. Kung sino man po yung naka-assign, kung pwede lang po, pagsabihan nyo kasi yung live stream ko, activity, tinarnish nila. Ginawan nila ng masamang history na hindi ko naman ginawa. Tapos ngayon, sasabihin nyo sa akin, kasi yung history mo, marami kang violations. Ito na nga yung sinasabi ko, di ba? Darating yung time na to, pero hindi nyo ko pinakinggan. Parang, ako guys, pag ako gumawa ng todo-todong effort, hindi ako sumurrender, tapos bigla talagang, alam mo yung parang ipinakita mo talaga sa akin na parang you are not worth fighting for, talagang bibitawan kita. But God knows, even if maraming beses na siya, during that time pala June 30, di ba? June 29, nag-message sa akin TikTok. Eto guys, yung nakakaano nun. June 29, nag-message sa akin si TikTok. Sa mismong TikTok account ko. Yung ano pa ha, naka-blue badge. They are inviting me. Kinukuha nila ako guys to be part of them. Sabi ko, hindi ako mag-reply. Hindi ako magre-reply. TikTok na yun ha guys. Hindi ako nag-reply sa mismong TikTok account ko mga sis kasi loyal. Solid kay Shopee be. During that time sinasabi ko kaya pa to, lalo na nung June 30 payday sale, mare.
Grabe, hindi talaga ako nagle-let go, lalo na maraming bumibili. Pero tinanggal yung live stream button ko. Alam mo yung tipo guys na parang kahit maraming beses na si Lord nagbigay ng warning sign to let it go, pero kumakapit pa rin ako until such time hinayaan niya natanggalin yung live stream button ko para matauhan ako. Yun ang tanging way para ma-redirect ako to TikTok naman. O bakit mo naman nasabi Ate Charles na TikTok? Eto ha, nag-message si TikTok. Minessage nila ako sa personal account ko, di ako nag-reply. June 30, natanggal yung live stream button ko. For 3 days lang naman pala. Kumbaga, June 30 natanggal, July 1, July 2, July 3, July 3 nabalik na yung live stream ko guys. Pero wala na ako. Ayoko na. Bahala kayo. Kumbaga, wala na akong pake. Yun talaga yung na ano ko dun guys. Naisip ko during that time, I don't care anymore. Ayan ha, after all the pain I've been through, no way, no thanks. So ayun na. O Ate Charles, ano? Pagkapatak ng July 1, uy, na-shock ako. May nag-message, but this time hindi na sa TikTok account ko guys, mismong Instagram account ko na. TikTok Philippines. Be, naka-blue badge. As in literal be TikTok. Minessage nila ulit ako. Alam mo yung tipo guys na talagang they are very intentional. Kasi minessage ka sa personal TikTok account mo, hindi mo ni-replyan. Sorry po talaga if ever makita nila to. Tapos sa mismong TikTok, sa mismong Instagram hinanap ka nila guys. Sa sila mismo magbe-message sa'yo para kunin ka. Be, alam mo yun, June 30 tinanggal ni Shopee yung live stream ko. July 1 nag-message si TikTok, diba, God's intervention. Be, July 2 nag-ano kami, July 2, July 3 nag-ano kami be, nag-Viber message, Viber call. Viber ba yun or Zoom? Viber yata. Kalimutan ko, Zoom yata or Viber. Ayan, it's either of the two. Be, nakaharap ko yung manager ng TikTok. O ano naman ngayon, Ate Charms? Grabe yun guys. Hindi ko ine-expect literal Alam mo yung parang ang daming sinasabi. Tapos parang na-overwhelmed ako guys. Kasi yung manager ni Ivana. Manager guys ng mga big time guys celebrities, celebrity influencers, at the same time guys big time affiliates ng TikTok. Be, sino ba naman ako be? Hindi naman ako guys sikat sa TikTok. Alam mo yun, be, basta be. Alam mo yun parang ako na lang yung nanliliit sa sarili ko guys. Kasi sino ba naman ako para kunin nila be? Alam mo yung parang God is keep telling me to let go of Shopee. Tapos the moment na sobrang hurt ako, sobrang down ako sa nangyari mga sis, here goes TikTok to the rescue. Alam mo yung parang pagkakataon mga sis, it was God. It was God. And guys, sa TikTok kasi hindi ka basta-basta magkakaroon ng manager. Kahit gaano ka pa ka-performing dyan, ayan na, sikat dyan sa TikTok guys, hindi lahat mga sis may manager agad. Ayan na mga Tapos ako wala pa nga ako napapatunayan sa TikTok may manager agad. Uy, sabi ko pa nga, ma'am, excuse ma'am. Paano nyo naman ako nakita? Wait, paano nyo ako nakilala ba? Sabi niya, we've been scouting you. Scouting me? Ganun po ba? Parang ganun guys, ganun pa. Dahil na-overwhelmed na lang ako, So ever since June 30 nagla-live pa ako Shopee. July guys, TikTok na ang atin nyo. Ang ganda ng support ng TikTok. Vouchers, exclusive vouchers. Alam mo yun mga But still, during those times guys, July, August, September, every night, bago ako guys matulog after my live, bumabalik pa rin yung pain. The pain, the trauma na inabot ko, na sinasabi ko kay Lord, bakit nyo hinayaan na tarantaduhin ako ng mga nilalang na yun? Yun talaga guys yung palagi kong sinasabi. Sabi ko, sobrang sama ng mga taong yun. Yun sabi talaga, yun ang lagi kong sinasabi guys. Iniiyak ko yun. If ever guys, na may makakapanood man ito, don't you worry. Ayan I don't have any hurt feelings against you anymore guys. I understand. And thank you for doing that, because if not because of you guys, I will not be where God leads me to be right now. Pero during those moments, sobrang sakit sa puso, na parang gabi-gabi iniiyak ko. Sabi ko, Lord,
How could these people say, thank you, Lord? Thank you to you. Samantala yung pinaggagawa nila, puro mga pandaraya. Sabi ko, yung iba puro replay, puro pandaraya, na hindi nga nag-e-effort, pero hindi tiniterminate, tas may gana pang mag-thank you, Lord. Sabi ko, asan yung hustisya? Akala ko ba do not be weary in doing good? Akala ko ba, Lord, kung magiging mabait ka lang, wala kang naapakan na ibang tao, o magiging okay ang lahat, Lord? Pero bakit ganun? Kung sino, oh my gosh, I don't like to cry. Wait lang. Wala na akong sama ng loob. Naalala ko lang kasi yung sarili ko during those times na hindi ko maintindihan kung bakit nilagay ako ni Lord sa posisyon na yun. Alam mo yun? Sabi ko, Lord, bakit kung sino pa yung mga tao na wala namang ginagawang masama, bakit sila pa yung tinatarantado ng mundo? Bakit? Sabi ko pa nga during that time, bakit sobrang tagal ng hustisya mo, Lord? Bakit tinahayaan mo yung mga taong tong maging masaya? Sabi ko, habang meron silang tinatapakang iba. Yun talaga yung nasabi ko during that time, guys. Wait lang. Yun talaga yung nasabi ko during that time. Until such time, yun lang. Focus pa rin ako sa TikTok. Go lang. Ako ba naman, once I let go of something, I don't want to talk about it as much as possible. Parang gusto kong kakalimutan na lang. Even if pinipili kong kalimutan, nandito pa rin yung pain. Kasi guys, hindi basta-basta ganun kasaya mag-let go. Especially that was your home. Diyan ako na mold. 2021 pa lang nandyan na ako. Ang dami kong pinagdaanan dyan, guys. Tapos suddenly, wala na sa sistema mo. Nandito ka na sa TikTok. Pero hindi ko kasi, guys, naiintindihan yung plano ni Lord. Yung focus ko lang during that time, kaya yung mga makakapanood nito, I'm telling you guys, wherever you are right now, kung ano man yung binabattle nyo in life, kahit sobrang sakit na ng nararamdaman mo ngayon, please, do not end your life. The pain will surely end, but your life will continue. Do not let your pain take over. Always believe in God's plan. Kasi guys, kung ito lang yung nakikita natin, God's plan is higher than our plans. He can see everything. And with God, lahat guys, alam ni Lord kung anong ginagawa niya. God has always reason for our pain. God has always reason for our struggles. Kaya don't ever end your life just because life has been worse to you. Okay, Duki? So during that time, ano pa rin ako? Alam mo, parang nagle-live ako. Okay, at the end of the day, dala ko pa rin yung hatred. Di ba naalala nyo guys nung sinabi ko sa inyo? Anong episode ba yon? Yung forgive. Kahit ilang beses ka na tinartarantado ng mundo at ng mga taong to. During that time guys, dala ko yung hatred against those people. Memorize ko pa naman yung mga pangalan nila during that time. I have hatred, too much hatred on them guys. That, alam mo yun, talagang sobrang bigat. Like, sobrang bigat guys ng nararamdaman ko. Until one night, ano na, Ate Charles, anong nangyari? Guys, grabe, di ko to makakalimutan eh. Di ko talaga makakalimutan because that's the very first time guys that God has been talking to me. Alam mo yung parang guys, grabe kasi kung dati di ba yung parang Lord, ano. Dahil ito talaga, dahil talagang si Lord, dahil nagsalita na talaga siya dahil. Paano Ate Charms, ganito makinig kayo. During that night, sobrang sakit ng ano ko, ulo. Ang sakit talaga. Like, kukuha sana ako Biogesic. Oh my gosh. Ay wala na akong stock ng Biogesic. Eh mga ano na yun guys, like mga 2:00 or 3:00 ng madaling araw. Sabi ko, paktay, ayoko magsabi kay mama kasi magpapanik na naman to si mama. Tas kung ano na naman sasabihin. Ano ba, sobrang sakit talaga, sobrang sakit. Alam mo parang na-aneurysm ka na or what? Tapos sabi ko, okay, ang sakit talaga, sobrang sakit talaga dahil literal. Na parang alam mo yung nakakamatay na sakit, masakit talaga. Sabi ko, ano ba, sobrang sakit talaga. Tapos bigla akong
May nagsalita, day. Hindi naman sa kwarto mo, pero parang nasa alam niyo para guys, a voice that hindi mo voice, pero may voice na kakaiba. Tapos, Charmaine. Parang, boy, grabe talaga, day. Literal. Di ko ito makakalimutan. Charmaine. Tapos parang, sabi ko, lo, ano yun? Sabi ko, ano bang nangyayari? Ano, sakit ang ulo ko, day. Sabi niya, Charmaine, kung mamamatay ka ba ngayon, that's the very first time balahibo ko. Kung mamamatay ka ba ngayon, sa tingin mo ba, worth it lahat ng galit at sakit na dala-dala mo? Worth it ba yung galit mo sa mga taong nanakit sa'yo? Sabi ko naman, Lord, ikaw ba yan? Lord, masakit kasi. Kung di ka na magigising bukas, sa tingin mo, worth it lahat ng galit mo? Naisip ko, guys. Alam mo yung tipong oo nga naman. Wait lang. Pag mamatay ako ngayon na may galit sa puso ko, oh my gosh, hello taning. Oh my gosh, I don't want it to happen. Sabi ko, Lord, kasi ang sakit eh. Grabe kasi. Sabi ko, grabe kasi sila. Grabe sila, Lord. Sabi lang ni Lord, let it go. Let it go. Sabi ko pa, let it go. Sabi ko, Lord, okay, sorry po, Lord. Please, pero Lord, ang sakit talaga ng ulo ko, Lord. Pagalingin niyo po ako, Lord, ha? Please, Lord. Wala po akong biogesic. Sobrang sakit na. Ang ginawa ko, nag-search ako. Natural remedy sa TikTok. May nakita ako na parang Chinese remedy na hinahawakan yung kamay. Tapos maano na, mawawala daw yung sakit. Dahil trinay ko, dahil. Alam mo yung sobrang sakit na sakit yung ulo mo, boy. Nag-try ka lang ng Chinese remedy na yun, mga sis, yung hinahawakan yung kamay. Na-relieve. Tapos mula nun, guys, hindi ko nakalimutan, sinabi ko pa nga kay mama, kinausap ako ni Lord. Sabi niya kung mamamatay ba daw ako, worth it ba daw? Alam mo, parang out of the blue, parang gusto ni Lord i-forgive ko yung mga tao na mga nakapanakit sa akin. Pero parang hindi ko pa kaya mag-forgive. Kahit sinabi ni Lord na mag-forgive, sige, sinabi ko lang, sige Lord, I will try. Alam mo yung parang, okay, itatry mo mag-forgive. Pero sa totoo lang, sobrang hirap mag-forgive. Lalo na guys, kung parang grabe-grabe yung pinagagawa sa yung mga be, sobrang hirap mag-forgive. Diba? Sabi ko sa inyo be, ramdam ko yung mga pinagdadaanan nyo guys, because God let me encounter that. But I am telling you guys, it's not worth it to have hatred in your heart mga sis. Kasi nga, once nga naman mamatay tayo be, wala tayong second chance para, Lord, pwede po ba bumalik pa ulit sa earth, Lord, mag-forgive na ako be. Walang ganun. Habang nabubuhay ka, learn to forgive your enemies, guys. It's not you to avenge or to get revenge, guys. It's God. Pero, you know, as I'm telling this right now, guys, I just want happiness for everyone. I don't want any revenge, guys, to anyone, mga bi. Kung dati pa, mindset ko dati, talaga, gusto ko talaga may revenge. Pero yung wala, be. Ngayon, sa lahat ng mga naisip ko right now, ang naisip ko na lang is forgiveness, total happiness for everybody. And naiintindihan ko that God has used them in order for me to be in alignment with God's will. God allowed those pain, God allowed those sabotages from those people para ma-push ako sa kung ano man ang gusto ni Lord sa buhay ko. And by that, I'm so grateful. So, nandito na ako sa TikTok. Everything went well. Ayan na, as in literal. Pero eto yung napansin ko. Ate Charles, ano na naman? Ang dami kasi nag-check out guys sa live ko sa TikTok. Especially phones. Naku, which is nakukonsensya ako guys kasi hindi ko alam kung makakapanood kayo nito. Yung mga nagba-message sa akin kung kailan magla-live. Tapos nagulat na lang kayo, hindi na ako nagla-live. Hindi na ako nagla-live sa TikTok. I'm sorry talaga. Ayan na mga sis. Every month, inaabangan nila, lalo na pag mga special live stream sale. Ayan na, kudos to Sergio yun, which naging manager sa TikTok during those times. Ito ang napansin ko which is I'm very grateful. Alam mo yun,
Eto nga hindi ko nga alam ba't ako nagkaroon ng cellphone na to. Out of the blue from Tecno, guys. Alam mo, libre lang, binigay sa akin, guys. Out of the blue. Ano ba, Ate Charms? Nagkaroon, that's where I experienced, yung dating nakikita ko lang. Doon ako naka-experience, guys, nung bibigyan ka ng sarili mo. Like from Tecno Mobile Philippines, bibigyan ka ng sarili mo, like exclusive, guys, na item just for you para i-check out ng mga viewers mo. Doon ko talaga na-feel na parang, oh my gosh, thank you, Lord, for the opportunity. Thank you for the provision. Thank you, Lord. Tapos guys, January, ang dami pa, diba? Ang dami kong pinagagawa this year, guys. January, February, biyahe-biyahe pa yung atin nyo kung saan-saan. Hala, travel, dala yung pamilya. Hanggang March. Tapos God has been revealing to me something, has been urging to me to do something, guys. Pero ini-ignore ko lang. Tapos during these times, guys, although nakakalimutan ko na lahat ng mga pangyayari, guys, way back Shopee ng 2024, kasi nga nasa TikTok na ako. Alam mo yun, dala-dala ko pa rin, guys, yung what ifs. Dala-dala ka pa rin, guys, yung parang pain ng pinaggagawa ng mga tao dun sa akin, guys. Ang dami. Dala-dala ko pa rin siya. Not until Ate Charms. Tapos hindi na ako ginanahan muna mag-live sa TikTok. Alam mo pa rin, nagla-live na lang ako kung kailan trip ko. Alam mo yun, mga sis, kung kailan trip ko. Kasi anytime naman, kung gusto ko mag-live, go lang. Total, during that time, yung mindset ko pa, eto. During that time, okay lang, dami ko pa namang pera. Alam mo yun, guys, ganun talaga, guys, yung mindset ko. Kasi sabi ko nga, lagi ko sinasabi kay mama, pag marami ka talagang pera, like anytime, everything is good lang. You are safe, you can do whatever you want. But it's very wrong. Kaya Lord, I'm so sorry talaga. Alam mo, para maki-Lord ako, maki-Papa Jesus ako, pero there are things pala na hindi ko na mamalayan na nasasaktan ko si Lord. The fact that you will say like, as long as you have the money, oh my gosh, no, it's very wrong. Kasi kahit sobrang yaman mo pa dyan, sobrang dami mo pang pera sa bangko, anytime, God can take away your life. God can take away your safety. Walang safe sa mundo pag wala kang Lord. Kahit gaano ka pa kayaman or kahit gaano ka pa karaming marshals dyan sa paligid mo, walang safe. If God, kung si Lord na, guys, ang makialam. Alam mo, para sobrang mali ko talaga, kaya I'm really sorry for that, Lord. Diyan ko talaga yun na guys, na pagtanto, April of this year. Ate Charms? That's where everything I encountered, guys, God's silence, isolation, wilderness, everything was stripped off from me. Oh my gosh, what do you mean by that, Ate Charms? Alam mo yung feeling, guys, na April of Holy Week, ha? April of Holy Week, the Holy Spirit of the Lord, guys, just suddenly revealed to me everything about me, my life, and my mission. His will for my life. What do you mean? Guys, sobrang lalim nito, mga sis. Pero if you have been with me since episode 1, you will literally understand. Dito ni-reveal sa akin ni Lord na parang lahat ng bagay, lahat ng nangyari sa akin naka-orchestrate even before pa the day that I was born. What do you mean by that, Ate Charms? Guys, the reason why I was being sabotaged, that this system has kept changing everything against me, guys, unfavorable of me. It's because, guys, of the anointing and the authority that God has given me ever since I was born. Oh my gosh, ang lalim nun, Ate Charms. What do you mean by that? Dati kasi, those previous years, kahit nung bata pa ako, mga sis, lagi kong itong tinatanong, bakit may kakaiba? Like, alam mo guys na parang, bakit ganun, ma? Alam mo yun, parang mapapatanong ka talaga kasi. And even guys, the people around me. And even nga guys, yung mga viewers ko sa Shopee, especially nung 2021 pa, 2022, 2023,
Na pati sila mismo guys, nakakapansin na parang lagi nilang sinasabi like, alam mo Ate Charms, alam mo parang out of the blue lang ha, alam mo po Ate Charms, parang napapansin ko lahat ng pinagsasasabi mo nagkakatotoo. Imagine ka lang guys ha, that's hindi lang isa or dalawa na nagsasabi guys sa mga Shopee viewers ko. Iba-iba yan sila. Alam mo yung parang out of the blue, meron palang nakakapansin guys ng mga those instances. Samantala guys, nakikita nyo lang ako guys sa live. How much more guys yung mga tao sa paligid ko that is always with me. Na parang lagi nilang sinasabi, Hoy! Ate Charms! Ayan, pati ba yung aking guys, cousin ba yun or pamangkin? Ayan na mga sis. Mama, pati pa yung aking guys mga katrabaho before. Kami para guys, like everything na sinasabi ko, nagkakatotoo. Na para bang, there is weight in everything I say. Na para bang, alam mo yung parang, hindi ko to tinatawag guys na manifestation guys. It's just that, there is something in my voice. Ayan ha mga bi. God revealed this to me guys during Holy Week. Grabe talaga guys that revelation na even until now guys hindi ko siya ma-fully comprehend. Ganun yung feeling. So paano nga Ate Charms, paano pa yan nangyari? Eto siya guys ha, na-connect ko na lahat yung dating tanong mo lang ngayon nag-make sense siya. Nung bata pa ako, I was like around 13 years old na naginip ako. That dream, I was standing guys, something like parang mataas na bato, parang mataas na gusali siya guys, like something like desert na mataas na may mga bato-bato. Ewan ko ba, basta something guys na unknown place na hindi ko alam. Nakatayo ako dyan sa middle. Sobrang hangin, yung hangin parang umiikot-ikot sa akin guys, tapos nakikita ko may mga flying debris. Tas during those time guys, may nagsasalita na boses na parang very holy, very full of authority na parang parang ganun boses. Yung speech niya guys, kakaiba, like parang Latin or Hebrew na hindi mo magets guys, kakaiba yung language. Tapos, ano tawag ito pag ano ko sa sky, may nahulog na papel. Ancient paper, parang sobrang makalumang papel. Alam mo yung parang sobrang lumang papel, tas pag open ko nun guys, sa palm of my hands, may nakalagay guys, nakasulat na parang Hebrew. Or hindi ko alam, I'm not sure if that's Hebrew or Latin guys na writings. Pero ganun yung writings guys, hindi ko siya mabasa, hindi ko siya maintindihan. I was just 13 years old. Sabi ko, ano to? Alam mo yung pag open ko, tas sobrang hangin ng paligid, may nagsasalita ng kakaiba, tapos yung papel sobrang makaluma, tapos pag open ko, ano to? Then nagising ako. Then that was weird. Sabi ko kay mama, mananaginip ako. Kakaiba yung panaginip ko, hindi ko maintindihan. Ganito yung panaginip ko, di kwento ko, hangin, tas may nagsasalita, tapos parang mataas na gusali na hindi ko, unknown place. Tapos parang nagkikidlat na parang, alam mo parang may kulog na nagkikidlat. Tapos may nahulog na papel, makalumang papel, tapos may nakasulat na hindi ko mabasa, hindi ko maintindihan yung writings. Si mama na shock. Sabi niya, hala. Sabi ko, no. 13 pa lang ako nun Hala. Bakit parehas kayo ng panaginip ng papa mo? Sabi ko, ano? Ganyan na ganyan ang panaginip ng papa mo. Nasa mataas din siya nagusali. May nagsasalita. Sobrang hangin daw. Then meron daw papel na nahulog. Sabi pa niya, sobrang makaluma, may nakasulat, hindi niya maintindihan. Sabi ko, grabe naman, parang nagkataon talaga, parehas kami ng ma? Sabi naman ng mama ko, hindi ko nga alam kasi ganyan na ganyan yung panaginip ng papa mo. At yung papa mo, kasi diba, magsi 6 years old pa lang ako nang namatay si Father Earth, 1998. So, hindi na namin nakasama si Papa ba. Ang sabi pa nga daw doon ni Papa sa kanya, nung naginip si Papa noon, sabi pa ni Papa, ang hindi ko nga maintindihan
ano kaya yung panaginip ko? Ano yung ibig sabihin nun? Nagtatanong pa daw si mama kung ano yung panaginip no? Ano daw yung panaginip na yun? So during that time guys, dito ko na-reveal. Ano na, Ate Charms? Ang matagal na laging tinatanong, ilang taon ka na, Ate Charms? Oh my gosh. Hoy! Nako, yung matagal ko. Sobrang tagal ko na nito, guys. Hindi ko nire-reveal yung ilang taon na ako eh. Ayan na mga sis, guys. I was born on December 15, 1992. I am 32 years old. Ayan na. And I will be 33 years old soon. Ayan, mga sis. So, yung papa ko namatay, guys, nung 32 years old siya. And this revelation sa akin this year, April, I am 32 years old. Hindi ko alam guys kung nagkakataon lang talaga to ha, pero hindi ko alam kung anong plano ni Lord. Pero, alam mo yung na-reveal to guys ng Holy Spirit sa akin guys during this April of Holy Week, na yung panaginip ng papa ko, that was the mission that was passed unto me from God. Alam mo parang may mission yung papa ko na inumpisahan niya, pero hanggang doon lang talaga yung buhay ng papa ko, 32. Tapos na naginip ako guys ng very same with my papa, which is ako pala yung magkukontinue ng mission. Alam mo yung parang, kaya pala dati sinasabi ni mama lagi na parang naano si mama sa akin na tigilan mo yung kakasabi mo ng mission na yan ha. Kasi hindi ko mawari, wala pa to guys, wala pa tong mga revelation na to, wala pa nga tong mga, alam mo yung mga kaganapan na to guys sa buhay ko. Lagi kong nababanggit, alam mo yung out of the blue lang. Parang sinasabi lagi, parang lumalabas lagi sa bibig ko. Alam mo ma, parang may mission ako nagagampanan sa mundo. Pero hindi ko mawari kung ano yun. Yun lagi yung sinasabi ko. And si mama, tigilan mo yan ha, huwag ka mag-anuran mo, parehas ka lang talaga sa papa mo. Sabi ko, bakit? Yan din ang pinagsasabi sa akin, mission. Sabi ko, hindi ko nga din alam. Ano bang mission kasi? Hindi ko din alam kung bakit nagsasabi yan si papa. Ako nga hindi ko din alam ba't ko nabanggit tong mission na to. Alam mo parang out of the blue. Tapos ngayon guys, nung Holy Week, God revealed it to me. Like parang, Lord, hindi ko to maintindihan. Like, mission? Anong mission? Anong mission, Lord? Everything that you've went through. Everything that you've went through. The sabotage, the system that keeps changing because of you. There's a reason behind it. Alam mo yung mga revelation na yun, guys, ni Lord, na parang, Lord, hindi ko maintindihan. Bakit ako? Bakit sa dami-dami ng tao sa mundo? Ako talaga. Tapos year 2020, ang dami ko kasi guys weird dreams. Literal. Alam mo parang wala naman ako mga di naman ako mahilig manood ng mga kung ano-ano. Alam mo yun, pero ang daming mga kakaibang dreams na pumapasok lagi guys every time ako natutulog. Alam mo yun, parang hindi naman everyday, pero pag nananaginip ako, alam mo yung mga parang kakaiba. Like, ano ba to? Like mga parang kakaiba. Like in my dreams, I saw myself guys battling with different kinds of evil using the name of Jesus. Like parang nakikita ko silang nasusunog every time in Jesus name. Ganun. Alam mo parang iba-iba na parang. Tas during that time pa, hindi naman ako masyadong, alam mo yun guys, active to serve in a church or what. Hindi din ako active magbasa ng Bible. Alam ko lang, love ko si Lord. Love ako ni Lord. Love ko si Lord. Love ako ni Lord. Yung ganun, like, I super believe in God. My confidence is in God. Parang mga ganun guys sa sistema. Pero wala yung kahit anything guys na parang like battling evil. Walang ganun parang wala naman ako mga ganun guys sa mga idea, or di naman ako mahilig manood ng mga ganun. Basta I saw myself guys battling with evil every time in my dreams. Na parang iba-iba lang siya guys na atake. Alam mo yun, parang ano ba to? Ano bang mga dreams na to? Kakaiba. Until such time guys na naginip ako. Like it was, I don't know if it was guys 2020, 2021. Pero parang wala pa ako sa Shopee nun eh. Nanaginip ako guys. Alam mo yung parang blurry siya na tao. Pero hindi ko nakita kung sino siya. Pero narinig ko yung boses niya. Lumapit siya sa akin. Alam mo yung sinabi sa akin guys na panaginip?
alam mo ikaw, guys, ito yung sabi ha, out of the blue, no, which is I will never forget. Brinash off ko lang siya that time, pero sumasagi pa rin siya sa isip ko. Alam mo ikaw, yung boses mo ay may kakayahan para mangyari ang isang bagay at baguhin ang isang bagay. Tas nagising ako. Sabi ko kaagad, ha? Ano to? Ano ba yung panaginip na yun? Ang weird. Yun lang ang sabi ko, guys. Ano daw? Parang ang weird naman ang panaginip kong yun. Lahat pala yun, mga sis, are like spiritual downloads from God. Na parang alam guys, those are dreams, are ways of God's communication. Ayan na, aside sa Bible, sa dreams, na naginip ka. My gosh, alam mo yung parang, dati dinededma ko siya. If you are watching, guys, episode 1 to episode 6, mga sis, you will understand where I'm coming from. Even until now. Alam yung tipo, guys, na parang, Lord, ano yun? Alam mo parang hindi mo lang siya pinapansin nun, tapos nag-make sense na siya lahat. Like parang, ano? So, akala ko yung mga bagay-bagay nagkakataon lang. Pero, may meaning. Like, inorchestrate to ni Lord lahat-lahat. And bago pa yan, guys, bago pa lahat yan, ibalik natin sa panahon na nasa tiyan pa ako ng nanay ko. O Ate Charms, ni-reveal din kasi to ni Lord, guys, during Holy Week. Nung panahon na nasa tiyan pa ako ng nanay ko, mga sis, bubuntis pa si mama. Habang naglalakad sila pa uwi ng katrabaho niya, ayan na, nagtatrabaho kasi noon during the time, guys, si mama office work. Naglalakad sila pa uwi. Bigla siyang parang, alam mo yun, parang nasa gindo. Ano ba yan sa Tagalog? Parang nano lang, pero hindi naman siya na ano talaga sa floor. There's a golden watch. May golden watch siyang napulot habang nagbubuntis siya sa akin. Brand new. Golden watch, hindi siya nagtatarnish or what. Gold siya. Nasabi pa nga ni mama, ano tong watch na to? Brand new talaga kasi parang bagong bili. Tapos nag-ano pa sila sa paligid, wala talaga, guys, ni isa. Sabi pa nung katrabaho, nanay nung katrabaho niya, kasi kwento daw nung katrabaho niya sa nanay niya. Sabi daw, ang swerte naman ng kaibigan mo, swerte naman ng buntis na yun. Tapos alam mo, guys, during that time, this Holy Week, God revealed to me, like, remember the watch. Parang, oh my gosh, like, that watch, it's not like nagkataon lang na watch. That watch has meaning. That means that's divine timing. Alam yung meaning pala nung watch na yun, guys, is everything sa buhay ko naka-timeline. Which is lahat naman, guys, yes, lahat ng tao sa mundo naka-timeline nga din naman. Pero yung sa akin, guys, like, God told me that, Charmaine, ever since nasa tiyan ka pa lang, I have already chosen you. Parang ako naman, chosen saan? Lord, saan? Ano gagawin ko? Paano? Ano? Yung parang, Lord? Hindi ko maintindihan. Ano ba? Lord, once upon a time ba to? Parang, alam mo yung tipo, guys, na parang, Lord, fantaserye! Lord! Alam mo parang, my mind cannot cope up with it, guys. Kasi tayo, guys, dito tayo sa mundo, mga sis, we are like living in logic. Alam mo yung parang kailangan lahat ng bagay talaga, guys, may meaning sa atin. Alam mo, binibigyan talaga natin ng mga by logic. Pero yung mga bagay na hindi nagme-make sense sa atin, guys, ang hirap na hirap tayong intindihin, di ba? Totoo? So parang ako like, pinopoint out pa ni Lord, you cannot deny the things, the impossible things that I have been doing in your life. Na parang, totoo, Lord. Totoo. Parang, oo. Pero Lord, di ako nakaka-expect nito. Parang, Lord, ano ba to? This year has been so much tough. Alam mo, parang masasabi mo na lang, parang, naiintindihan ko pa yung yung parang pinagdaanan ko ng mga
pinagdaanan ko na parang sinabutan siya ko, parang ano, alam mo yun, parang ako na nakaget over. Pero yung ginawa ni Lord ngayon sa buhay ko, mga sis, kung ba nunood kayo ng episode 6, di ba sinabi ko sa inyo, guys, baka sabihin nyo, ang swerte mo naman, Ate Charms, halos lahat ng gusto mo sa buhay, pinagbibigyan ni Lord. Sabihin mo pa lang, pinagbibigyan na agad ni Lord. But I told you also, guys, watch until God became silent towards you. Naranasan ko yan, guys, this year. And that was the biggest heartbreak of my life. Kasi hindi ako sanay. Alam mo yung parang, guys, na okay na kung talikuran ako ng mundo. Okay na mawala lahat ng kung ano-ano pa, wag lang si Lord. Parang, alam mo yung tipo, guys, binarana sa akin ni Lord na kahit anong pray ko, kahit ano yung sabihin ko, I feel like hindi na siya nakikinig. I feel like, Lord, pati ba naman ikaw, inabandona mo na ako? Anong nangyayari, Lord? Bakit ganun? Ano to? Bakit di mo na ba ako mahal, Lord? Ang dami kong question. God put me in so much isolation na parang sa kwarto na lang ako lagi naglalagi. Iiyak ako nang iiyak. To the extent, guys, na alam mo, trinay ko pa mag-live sa TikTok. Try pa ako, guys, June. Sabi ko, magta-try ako mag-live. Try ako. Out of the blue, which is never kong naranasan, guys, never kong naranasan sa TikTok all my life, ang ma-terminate yung live. Na magkaroon ng violation na 2 points lang naman, out 3 points. To the extent na parang, alam mo yun, guys, April, God has been revealing a lot to me. Then pagpatak ng June, kasi sobrang ang dami nang nangyayari ng mga revelation ni Lord sa buhay ko na hindi ko maintindihan. Plus, ilalagay pa ako ni Lord in so much isolation, so much wilderness, so much silence, na hindi niya naman ako trinit ng ganun before. Ever since bata ako, lahat halos pinagbibigyan niya ako, tapos biglang Lord, asan ka na? Alam niyo, parang kung sino man yung mga nakakaramdam dito na parang feeling niyo si Lord walang pake sa inyo, guys, endure it. The more that God is silent, guys, the more that God is doing something in you. We just cannot understand it during that time, but later on, we will understand. Nagtry ako mag-live sa TikTok. Alam mo yun, na-terminate. Alam mo yung parang, oh my God, alam mo yung parang eto never ako na-depress in life. Pero because of that isolation, revelation ni Lord sa akin, pati na yung silence, tapos lahat nagpa-flashback yung pains ko, the sabotage, yung pag-iiniba-iba ng sistema ng mundo sa akin, na parang feeling ko, pinagkakaisahan ako, na parang, alam niyo po, it's not the human thing anymore. Like, the one behind it, like, the devil behind it, mga sis, na parang, ano ba problema ng devil na to? Bakit parang galit na galit to sa akin? Ano meron sa akin na parang ang dami-dami ng tao? Bakit parang ako yung trip mo sa buhay? Ako yung trip mong asarin. Parang ganun ba? Ako yung trip mong pahirapan, ako yung trip mong ano. Tapos naku-question ko pa si Lord, Lord, bakit hinahayaan mo yung devil, yung darkness na to attack me? I'd never know, guys, that the more that God allows, kasi hindi naman, guys, hahayaan ni Lord na atakihin tayo, guys, ng devil nang hindi natin kaya. God knows how much, kung hanggang saan lang, mga sis, yung kaya natin. Kaya if you are feeling being attacked, just pray. Even if you feel like God is silent, just continue praying. Bakit, Ate Charms? Guys, that training, that isolation that God has been doing in your life, that will purify you. That will eliminate everything, guys, ng mga impurities around you, guys. All the hatred, you will understand that the more, guys, na inaatake ka ng evil, guys, the more na mas lumalakas, guys, yung pananampalataya mo kay Lord. Okay, Duki?
It's like God is training you guys into something into this world. Ayan na, because we wrestle not against by flesh and blood, but against the darkness, spiritual forces of this world. Okay, doki, tandaan nyo lagi yan guys, pag may umaaway sa inyo, pag may nanakit sa inyo, pray for them. It's because they are also guys pitiful. Nakakaawa din sila mga sis. You need to save them as well. Do not look at them as if they are your enemies. Look at the evil behind them. The devil guys that keeps whispering on their ears guys to do something evil against you. Okay, Duki, mga sis? Kaya if you have something like guys na dala-dala ngayon na sobrang hirap, sobrang bigat, do not take it against guys another person. Ipag-pray mo. Kaya nga diba lagi sinasabi ni Lord, do not have hatred in your hearts. Forgive your enemies. Kasi ito yung mga enemy natin na to mga sis. They are also humans. They are also saved by God. But then guys, they are still being deceived by the devil. Yung reason guys kung bakit patuloy pa rin sila gumagawa ng katarantaduhan, ng mga deceit. Alam mo yun guys, pagsisinungaling, pananabutahe, o di naman kaya guys, something guys like cheating. It's because of the devil that has been whispering in their minds yung sin na hindi nila ma-let go. They need Jesus in their hearts. Kaya pray for them para matanggal na din yan mga sis, and they will be, alam mo yun guys, they will be awakened by the truth of God. Ang hindi ko pa makakalimutan guys is yung na naginip ako, like diba before the previous years guys, sinabihan ako about my voice. Ang hindi ko pa makakalimutan guys is yung panaginip ko, which was this year na yun mga sis, nung sinabi ni Lord that it is happening. Alam mo yun guys, grabe. Tapos eto pa, bigla na lang guys may oil. Alam mo parang sobrang dami ng oil. Magmula guys dito ko guys, oil hanggang bumabawot dito guys. Alam mo parang tumatagak siya na oil. Anong it is happening? Kasi may tumatagak guys na oil. As in, grabe guys yung oil. Grabe. Sabi ko, anong klase yun? Oil? Bakit may oil? Tas it is happening? Ayun na, another dream guys was like, dami kasi guys na downloads guys na bibigay si Lord sa akin mga sis. Isa pa sa mga dreams guys that I will never forget is that yung sinabi niya mismo sa akin guys na, behold, I am doing a new thing. Sa akin mga sis, doing a new thing daw guys over my life. Alam yung mga revelation na yun guys ni Lord, patuloy ko yun guys mga pinanghahawakan because si Lord na yun. Hindi na to like charms. Hindi lang to guys yung parang boses ni Lord na maririnig mo. Si Lord mismo dumadalaw sa panaginip mo. Alam mo yun mga sis, like, Lord, ikaw na bahala. Kung ano man to, kung ano man Lord ang mangyayari, let your will be done over my life. Let your name be glorified all the time. In Jesus' name. Since I am into this, I will never stop guys proclaiming the name of the Lord to everyone, and I will always stand for the name of the Lord. God is real. He is real. So don't ever guys give up. Kung ano man mga pinagdadaanan nyo ngayon sa buhay guys, the more na mas nahihirapan kayo, the more na mas lalo kayo guys kakapit kay Lord. And yung last but not the least guys, na isa sa mga hindi ko makakalimutan is this. Grabe to. This is guys the Holy Bible. Alam mo yung tipo guys that God has been orchestrating everything in my life. Na even this one, na hindi ko lang guys nanonotice guys because I have my own Bible before. Binigay pa siya guys before ng life coach ko nung college ako. Kaso na Yolanda yun. Then ever since that time, wala na akong Bible. I just use guys to search Bible online, Bible app on my phone. Pero mas iba pa rin kasi yung meron ka talagang physical na Bible guys. So, nung nag-Yolanda, eto lang yung na-save. This was at the altar before. Eto lang ang na-save guys. Although nabasa-basa to mga sis, pero okay na okay pa siya. At alam nyo kung ano pa yung nakaka-goosebumps dito? O bakit Ate Charms?
Pakita ko sa inyo guys yung picture. Nakikita nyo ba yan? This Bible guys, this was given to my tita. Rest in peace. Yung late tita ko guys na nagtrabaho sa Hong Kong before, to my tita Millie. It was given to her by someone guys who is like grandma na nagngangalang Mrs. Wong. Ayan na, makikita nyo naman guys sa picture. Tapos, eto siya guys, tong Bible na to, nakalagay ito guys, ipinapadala kasi ito ng tita ko guys, lagi sa lola ko, pag nagpa-package siya. So, may mga ganito, may mga magazine, then may Bible. Ayan ang mga sis. Di ko ito makakalimutan kasi nasa bahay ito dati ng lola ko. Ayan ha. Then when I was just like 13, ayan na, 12, 13 ba? As in, mga high school pa lang ako guys. Nung pumunta ako guys sa bahay ng lola ko, nakita ko to. During that time, parang feeling ko kumikinang-kinang. Alam mo yung parang feeling guys na parang, oh my gosh, parang hinahatak ka na hindi mo mawari. Eh di binuksan ko. Etong lola ko kasi guys, pag merong binibigay sa kanya, mahilig siya magpangalan. Eto, nakikita nyo may nakalagay, BGB. It means Basilisa Gabuya Bacalya. Ayan na mga sis. Yan yung initials ng lola ko para sa kanya talaga. So ako naman, nung kinuha ko tong Bible na to, kasi parang hinahatak ako, inopen ko siya. So nakita ko nga to. Then during that time, meron akong ballpen. Sinulatan ko siya. Ayan na mga sis. Sinulatan ko siya, tapos nilagay ko for Charmaine Madronio. Nasa bahay ng lola ko. Nilagay ko for Charmaine Madronio. Hanggang na lang guys, dumating yung time, dami nang nangyari no, yung time yung lola ko, lumipat na siya sa amin. Hanggang na lang namatay yung lola ko kasi yung mga gamit niya, some of her things, transfer niya na dito, including this one. Ay may sariling Bible yung lola ko. Hindi niya to ginagamit. Tapos, this one, itong Bible na to guys, nasa altar lang din namin. Alam mo yun mga sis? Nasa altar lang, tapos hindi ko pinapansin din kasi nagbabasa nga din naman ako guys ng Bible, New Testament, sa cellphone lang, sa Bible app, sa phone. Until such time mga sis, nung nagkaroon ako ng room. And this year, ayan na mga bi, this was the only time guys I opened this Bible guys to read. Oh, Ate Charles, dito ako guys nag-start. Di ba lagi akong New Testament before? I started to read the Old Testament. Dito ko to napansin. Tingnan nyo guys pakita ko ulit yung picture. Kita nyo. From Mrs. Wong, kung sino man po tong grandma na to na Mrs. Wong, thank you so much. Wow. Binigay niya kay tita ko, Tita Millie. From Tita Millie, pinadala kay Nansky sa lola ko. Tapos nilagyan ko for Charmaine Madronio. Kumbaga guys, nung mga 13 years old pa lang ako, claim ko na siya na that Bible will be for me. Alam mo yung parang in the near future ako yung gagamit. Alam mo yung, guys, grabe. Ayan na mga sis. Tapos tignan mo yung date. June 10, 1992. That was my birth year. That was the year na pinanganak ako. Mas matanda pa nga to sa akin guys kasi June. Pero ako guys, I was born December pa, 15, 1992. Basta, God has been orchestrating everything guys in my life. And you know that feeling mga sis that each of us guys has different callings in life. And I am grateful to God na pina-experience niya sa akin guys how to work in a corporate world, how to have guys that leadership, walking with full integrity lang guys kahit saan ako mapunta. He has put me guys in the world of social media and let me know
how things are working out guys in social media, doon ko din guys nakita yung iba't ibang klase ng tao mga sis na gagawin ng lahat just for the sake of money. Ang dami niyang revelation sa buhay ko mga sis, that if God didn't do it, if He didn't put me guys on those things, on those position, I will never have any idea guys what are these things for. Kung ano ba yung mga nangyayari nito guys in reality. He put me in a world guys of a corporate world so that I will be able to know guys what kind of people are working in a corporate. How much would people guys do in order to secure something? Their assets, the liabilities of the company, how much will their integrity be for the sake of money? I have witnessed it all guys. I'm just really thankful to God that even if ang daming nangyayari sa paligid ko, although God lead me as a witness to see everything about those things, the corruption, panlalamang, deception, hinayaan ni Lord na makita ko yun lahat guys, in order for me to know how to manage this mission that God has given me. Because if not because of those, wala din naman ako dito guys para makapagsalita ng ganito. Because malay ko ba sa mga nangyayari dyan. But now, my eyes are fully awakened with everything that is happening guys. And I really don't know what is the plan of God in my life. Hindi ko alam kung saan niya ako dadalhin. Hindi ko alam kung ano pa yung mga susunod kong gagawin sa buhay. But I'm just so confident to say guys that kahit tinanggal ni Lord lahat sa akin, without the money, kahit wala na yung mga pinagagawa ko, yung career, everything na pinangahawakan ko sa buhay, I am confident to say na hindi niya ako pinabayaan, that God has a reason for everything. And nagpapasalamat ako because kahit sobra-sobra yung dinanas ko, kasi during those time yung mga pain na pinagdaanan ko, akala ko talaga hindi ko kakayanin yun. I thought mas maigi na lang yung mamatay, mas okay na lang yung hindi ka magising, kasi yung araw-araw lagi mong iisipin kung bakit nagkaganon ang lahat, bakit ganito yung nararanasan mo, hindi mo namang kasalanan. Hindi ko namang kasalanan kung pinili mo ako, Lord. Hindi ko namang kasalanan na ganito yung gagawin mo or mission ko sa buhay. Alam mo yung ganon? But then I fully realize na gusto'y parating sa akin na, Lord, that Charmaine, wake up. Wake up. This world is bound to fall. This world will soon anytime not exist anymore. Those things that you're craving for, those things na pinanghahawakan mo, the money, the career, everything, and even the pains over pains and the losses over losses na lagi mong nire-replay sa utak mo, those things will not matter anymore when everything in this world ends. What will truly matters is that how did you able to spend wisely or to spend your time wisely while you are here on earth. And my mission, guys, is to tell every one of you na kahit anuman guys yung mga career nyo ngayon sa buhay nyo guys, anuman yung mga saan man kayo naka-assign, anuman yung teacher ka man, police, leaders of the government, or kahit saan ka man guys na aspeto ng buhay mo ngayon guys, do it with full integrity. Do not compromise just for the sake of money. In everything you do it for the glory of God.
Because kahit tanggalin man yan lahat ni Lord sa inyo, kahit mawala man lahat ng yan sa inyo guys, you will never be shaken. Hindi magagamit ng devil yung mga things na mawawala sa inyo against you, because you know that that doesn't matter. Only God matter, because if God is what you have, then you got all you need in life. Kaya if I were you guys, if ever guys you're watching at natapos nyo tong video na to hanggang up to this very end, I pray that God will open your minds, heart, soul, and may you be filled with the Holy Spirit of the Lord. Na sana ma-awaken kayo to always lean into God, to always trust God in all of your circumstances, even if you feel like He is silent, even if you feel like nothing is making sense, even if you feel like parang walang patutunguhan na ang lahat. Do not give up. Do not end your life just because something bad happens. God is going to use your life for His glory. And believe me guys, it will be beautiful and fulfilling. Kasi wag mong papangunahan, like, tatapusin mo na yung buhay mo bago pa sa timeline na isinaad sa'yo. If ever you feel like nakakarinig ka na ng mga boses, tapusin mo na yung buhay mo. Sige, gawin mo na yan. Guys, rebuke it in the name of Jesus. Always remember guys that pagsubok lang to ni Lord. Kaya ko pa to. Kaya ko pa to. Because the moment guys that you will overcome it guys with Jesus' word, di mo na mamalayan. Everything else around you guys is doing well. Just have the confidence. Be fully confident in God, because He is really guys everything. God can give, but God can also take away anytime He wanted. So kung yung focus mo ngayon nasa pera pa rin, yung focus mo ngayon nasa career pa rin, nasa pera, pero naman ang kapalit nito guys is yung honesty at integrity mo, will all of those be worth it? No, diba? At the end of the day guys, what truly matters is how much did you obey God. Lagi mo lang guys gagawin lahat ng bagay sa mundo with full honesty and integrity, na walang tinatapakang ibang tao, na walang kino-compromise just for the sake of money, fame, and power. Okay, yun lang guys. Thank you so much sa lahat guys ng makakapanood man ito. Hindi ko nga alam kung may manonood nito but God bless everyone, and to God be the glory. Thank you Lord, and thank you everyone guys for watching. Bye! See you when I see you.